Good afternoon. Bago ko po i-deliver Ang isa sa mga hayag na palatandaan Aking- ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling samba. bago ko po ihayag ang aking Internet Life Book Part 2 tungkol sa mga goals and goal setting, ay bibidyohan ko muna itong napakahalaga na ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga bahay-sambahan. Makikita po ninyo na ang mga sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyong tirahan, mag-inquire po kayo kung papaano pumasok sa iglesia para sa paghahanda ng araw ng paghuhukom na ipinangako ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan natin at pagtahan sa bayang banal. Panoorin po natin itong 5 minutes lang na big worship buildings of the Iglesia ni Cristo built within the administration of Brother Eduardo Manalo. Take charge. Ito. Sa episode na ito ay ihahatid po namin sa inyo ang mga malalaking gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, 1,000 seating capacity and above, na naipatayo sa loob ng 13 taong pamamahala sa Iglesia ni Cristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Pinasimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang pagtatayo ng mga kapilya at usaling sambahan. Kaya nagsimulang tumindig ang mga edibisyon ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng kapatid na Eranio G. Manalo ang banal na gawain ito, kaya naman dumami pa ang mga sambahan sa Pilipinas at nakatawid sa ibayong dagat ang ganitong mga proyekto, kaya nagkaroon din ng mga edipisyong iglesia sa labas ng bansa. At hanggang sa kasalukuyan, sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang mga sambahan na napinsala o nadamay sa mga matitinding kalamidad, kagaya ng malalakas na bagyo at paglindol, kaya sumailalim sa repair and renovation. Mga pagtatayo ng mga kapilya para sa mga karagdagang dako ng pagsamba o extension ng isang lokal. Mga pinagsasambahan noon ng ibang mga relihiyon sa ibayong dagat na ibinenta na at ang iglesia ang nakabili at muling isinaayos base sa disenyo ng mga edifisyo ng Iglesia ni Cristo. At ang pinakamarami sa mga proyektong nakapaloob sa konstruksyon ng iglesia ay ang mga dako na ang kanilang mga dating pinagsasambahan ay pinalitan na ng bagong gusaling sambahan dahil sa pagdami ng bilang ng mga kaanib sa kanilang lokal. Mula sa mga sambahang may maliliit na seating capacity hanggang sa mga gusaling sambahang may malalaking kapasidad, ay nagpapagawa ang iglesia at makikita itong nakatayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya tayo nagtatay. Okay. Maraming salamat sa panood. Yan. Nakita po ninyo ang iba't ibang kapilya ng iglesia sa iba't ibang dako
sa 165 countries around the world. Mag-inquire na lang po kayo paano kayo padudoktrinahan at susubugin. Punta lang kayo sa lokal, magipagkita po kayo sa pastor o kaya isa sa mga manggagawa ng iglesia at ituturo po sa inyo kung paano. Oh, by the way, ngayon ipapaliwanag ko po ang aking isinusulat na aklat na Internet Live Book. Bakit internet? Kasi kung mai-add ko yan, may add ko yan sa Facebook, sa YouTube, patawid-tawid lang ba? May mga link din ako sa Facebook papuntang YouTube, kaya internet na mababasa po ninyo at mapapanood ang aking mga video at mga sulat. Abangan po ninyo i-click nyo ang comment section, then i-tap nyo yung read more, na habang kayo nanonood ng video ay mababasa po ninyo ang aking mga isinusulat at ipanililiwanag. Now let's talk about goals. Ang goals, ang ibig sabihin, mga pangarap. Walang bayad ang mangarap, pero may proseso. May sistema kung paano matutupad ang ating pangarap. Pero, bagamat tayong nangarap, ay hindi lahat ng pangarap natin ay matutupad. Pwede natin hilingin sa Diyos. Sa akin, sa mga pangarap ko, nakita ko na 20% of my dreams and goals ang nagkakatotoo. Damihan natin ang mga pangarap natin para mas exciting ang buhay po natin. Di ba? Mas maganda yon. Exciting ang life natin. By the way, at 8 years old, nung grade 2 ako, nag-umpisa na akong mangarap na maging engineer. Gusto kong gumawa ng mga daan, sabi nga sa waray, espalto, at mga tulay. So, kailangan ko maging civil engineer. Na pagbalik ko sa Samar, ako ay isang inhinyero na ipagmamalaki ako ng aking mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at ang aking girlfriend. So exciting, di ba? Pero bagamat ang aking pangarap ay napakataas, mayroon akong mga bagay na nakakaligtaan. Ano bang sikreto ng mangarap? Ang sikreto, may tinatawag na SMART goal. Na ang ibig sabihin ng S ay kailangan specific. Nakasulat ang pangarap mo dapat. May journal ka o notebook o sa iyong mobile phone, pakisulat nyo po ang inyong pangarap para mas specific. Then, M is for measurable. Halimbawa, magtatapos ka ng kurso. Ilang taon ang kurso? May 4 na taon, may 5 taon. So, measurable. Kung sa pagninegosyo naman ng scrap, alam mo, ang average mo na hakot ay, sabihin natin, 30,000 ang kita. O, sabihin natin, 10,000 or 20,000. So, kung gusto mong kumita ng 1,000,000, kailangan magsipag tayo. Ang importante, measurable. Masusukat na natin kung paano natin mararating ang ating pangarap. So, halimbawa, engineer, architectural engineer. Ma-estimate niya kung ilang simento ang magagamit, ilang graba o mga bato,
ilang bakal, at ilang bubong. May estimate niya ang kanyang labor and material cost. Diba? At may estimate siya kung kailan matatapos. Ang nakikita ko dyan sa mga public works and highways, na-estimate nila kung kailan matatapos ang kanilang proyekto. So, ganon, importante ang pangarap para may direction at excitement ang ating buhay. Dito sa aking sa isinusulat kong libro na Internet Life Book, makikita po ninyo sa comment section. Doon ko isinulat, not in the description sa comment section. Doon ko kinaka-copy paste ang aking isinusulat na aklat. So, tingnan po ninyo sa comment section, i-click po ninyo at i-tap nyo ang read more. Okay, papaano ang guideline ng pangarap at ano-ano ang mga pangarap. Basta wag lang natin pangarapin na aapakan natin ang karapatan ng ibang tao. Wag natin pangarapin na kunin natin ang buhay ng ibang tao. Ngunit pwede natin pangarapin na tatanggapin natin ang mga salita ng Diyos, mga pangako niya, na tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at tatahan sa bayang banal. By the way, kung may mga papel kayo o bakal na ibebenta, bumibili po kami. Tawag lang po kayo sa 0939-555-4382. Ayan. Hindi na po ako gumamit ng background. Marami kasing background dito eh. Minsan nandyan yung mga alagang hayop. Diba? Ang iba naman, paborito yung mga hayop. Maraming salamat po sa inyong panunood. At don't forget, ang topic natin ngayon regarding our goals. Yan ang mga pangarap natin, our dreams in life. Huwag tayo matakot mangarap. Yung iba natatakot, huwag. It is an excitement. It's thrilling. Diba? Maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you. Have a nice day.